The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Hello, good morning, Pastor. Happy Tuesday. Nasaan ka ngayon? Pauwi pa lang tayo later sa pabalik niya sa Manila. Good morning, Ted. Good morning, Kat. Good morning, Pastor. Martes ngayon at nakaabang pa rin yung ating mga kapatid sa magandang balita na hatid mo sa amin. Ano ang meron today? Nako, napakaganda ng meron tayo ngayon because patuloy po nating tinatalakay yung mga taong naka-encounter kay Jesus. At ito ay hindi lang basta encounter, na bago yung buhay nila. So kahapon po, galing si Jesus dun sa kay Zacchaeus, okay? Nakipag-party siya rito sa isang tax collector. Ngayon naman, pagkatapos noon, the following day, siya papunta na sa Jerusalem. Kung mapansin nyo, malapit na po siya ipako sa krus dito. And yet, meron siyang time sa mga tao na nangihingi ng tulong sa kanya. Kasi sa dadaanan niya, may isang bulag ng pangalan ay Bartimaeus. At sumisigaw siya na, Jesus, Son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin, sabi. Ngayon, nakukulit ng mga tao sa paligid. Oy, bulag, tumigil ka. Huwag kang maingay dyan. Kasi po, noong unang panahon, konting context lang, pagka po ang isang tao ay bulag, pinaniniwalaan siya ay sumpa o cursed. Na kaya ka nabulag or kaya ka pinanganak na bulag dahil either masama magulang mo, masama kang tao. So, ganun po yung pananaw. Wala silang boses sa lipunan. Nasa sideline lang lagi sila. Kaya itong bulag na to si Bartimaeus, sigaw siya ng sigaw. Hindi sinabihan siya ng mga tao, manahimik ka. Pero believe tayo kay Bartimaeus, ito yung matututunan natin sa kanya. Sabi sa Bible, he shouted all the more. Lalo niyang nilakasan yung sigaw niya na, Jesus, Son of David, maawa ka naman sa akin. And then nakuha niya attention ni Jesus. Si Jesus po kahit papunta na sa kanyang ultimate mission, mapapako siya sa krus sa susunod na mga araw, huminto siya sa gitna ng kabisihan, sa gitna ng kasikatan ni Jesus during this time, gusto siyang gawing hari, huminto siya at tinanong niya yung bulag, ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Kung ikaw tanongin ni Jesus ngayon, what do you want me to do for you? Ano matingin natin kay Jesus? Ano, payamanin mo ako, patamain mo ako sa loto, ano ba? Sumagot po yung bulag, Guro, gusto ko pong makakita. At sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka, dahil pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So, ang gusto ko lang pong i-pound sa inyo ngayon, sa Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ito pong verse na to, ask and you shall have, diba? Seek and you shall find, knock and the door will be open. Ito po yung naging diskarte na si Bartimaeus. Hindi po siya bumigay sa mga distractions, sa mga detractors, sa pagtawag sa Diyos. Maaari po tayo ngayon ay nasa gitna ng matinding pinagdadaanan. Maaari hindi ka bulag. Maaari kayo may matinding pinagdadaanan na imposibleng mapagtagumpayan. Alam niyo po, ang pagtawag kay Jesus ay hindi overnight. Nadidevelop po yung habit natin to trust Him na siya ay nakikinig sa ating mga dasal. Kaya gusto ko lang kayo encourage, ano man pinagdadaanan natin, according to His will, according to His timing. So kung manghihingi ka ng labag sa kanyang kaluguran, kung gusto mong yumaman sa maling pamamaraan at i-bless ang iyong negosyo ng mga illegal at immoral, malamang hindi sumosisay si Lord yan. So tayo po ay lumalapit sa Kanya according to His timing, according to His will. Kaya po, again, ako'y nagdadasal na yung hinihingi nyo kay Lord na ibigay niya according to His will and according to His timing. Katulad ni Bartimaeus, nakuha niya ang kanyang dinarasal dahil nagpursigi siya sa kabila ng mga taong pinapahirapan siya at pinipigilan siya lumapit sa kanya. Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin lahat naman kami may hinihingi sa iyo. Lahat kami, Lord, mayroong mga dalangin. At lahat kami, Lord God, ay may mga pagkukulang pa. At madalas, Lord, pag hinihingi namin, naiinip kami. Minsan gusto namin i-push yung timetable namin, gusto namin i-push yung plano namin, pero ikaw na nakikita ang lahat, sinasabi mo, hindi yan ang discard na dapat mong gawin, hindi pa ngayon ang panahon. Kaya Lord, aasa kami sa iyong timing, sa iyong will to be done. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa pakikinig po namin sa aral, hatid ng The Daily Bread. We continue to pray para po kay Brad Jeff sa kanya pagmimisyon at sa aming mga kapakinig
na ito pong inaabangan araw-araw. Ang guidance po at patnubay ng segment na ito sa aming buhay. In Jesus' name we Amen. pray. Amen. Thank you, Brad, again, para sa ating guidance and inspiration today, Tuesday, bisperas na ng Wednesday. Amen. Excited na ako, Brad Ted. Nagluluto ang aking nanay ng longganisang kabanatuan. Alam naman yan Oo. masarap at all. So, gusto makitang padalan siya. Alam kong diet ka. So, huwag na lang. Sa akin, okay lang. Sa akin, pag libre, go. Oo. Dead ma sa diet, Pastor. Oh, Oo. pakisabi kay mami mo diyan, ha. Salamat ng marami. Oo, sa Yes. sa kumbaga sa pagpapalaki po ng maayos dito po kay Brad Jeff Eliscopides. Lumaki ng gusto Makakarating. naman talaga. Oo. Lumaki talaga literal. Pero Pastor, At ang aking, nainggit kami dyan. Parang ang tahi-tahimik. Ang sarap dyan sa probinsya. oo nga, magulo rin yung mga issue sa Senado rito. Maingay, yun din ang topic. Uy, oo. Magkwento ako kahapon yung mga tao, yun din yung topic. Sabi ko, Oo, hindi ako Sino to? nakatakas dito. Oo nga. Oo, kasi hindi naman din maitatanggi na ang ating mga kababayan siguro nararamdaman din Pagod na, oo. yung effect nito. Sa hindi lang po sa usap-usapan but basically po sa ating lahat, no? And just to remind everyone, hindi, tama na Brad kasi tapos ka na. Baka Yes, oo nga. Easy. Baka mapunta sa komentarista. Pasalamatan ko rin yung tatay ko. Nag-celebrate. Oo nga pala. Actually, advance celebration ng birthday niya. Si Joselito Eliscopides. Ayan. Ayan. Kasi hindi kami makakapunta sa araw ng kaarawan niya. Ngayon na namin sinelebrate. Okay. Nagpasara ko ng bintana. Ilang baka ang iyong tinumba? Tinumba. Hindi ko alam kung baka pusa o baka daga. Hindi baka. Mahal 550 per kilo. Tinumba mo yung baka pero pinatayo mo rin pagkatapos mo. Sige. Tinumba Salamat. lang. Salamat na marami, Brad Jeff. Maraming salamat, Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank And you. serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.